programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay #1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Mga kanutrisyon, timbang iwasto sa tamang nutrisyon at ehersisyo. Ito po ang naging tema ng pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong taong ito. Sa kakatapos lamang na buwan ng Hulyo ay pinagtuunan natin ng pansin ang kahalagaan po ng pagpapanatili ng wastong timbang. Tinalakay natin ang mga paraan upang maiwasan ang pagiging overweight at obese. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. I-recap muna natin ang mga usaping yan, mga kasama pong ating ninang sa wastong nutrisyon. National Nutrition Council Executive Director 4 at Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang tanghali po, Asik Bernie. Magandang tanghali sa iyo, Rod. At syempre, magandang tanghali po sa lahat ng mga nakikinig sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Oo nga, Rod, i-recap natin. Sa unang episode natin, ngayong ika-6 na taon ng Radyo Mo sa Nutrisyon, binigyan din natin ang hanap na rin ang overweight. Wala nang pinipili, ma'am. Oo. At pati mga developing countries tulad ng ating bansa dahil sa pagiging available ng mga pagkaing mataas sa calories, ngunit halos walang nutritional value. Opo. Oo. Pati na rin kakulangan ng physical activity, yung maling nutrisyon mula pagkabata, isa rin yan rason. Hindi na breastfeed ang mga baby. At dahil na rin ito sa tinatawag na obesogenic environment, o bagong salita yun. Bagong salita, obesogenic. Obesogenic environment. Di ba, ma'am, Asik, tinuturing na obesogenic environment yung paglaganap ng mga fast food establishment at mga ambulant food vendor, kakulangan sa mga pasilidad tulad ng mga parke at mga pedestrian, yung mga past episodes na nabagit nyo nga, ma'am. Opo. Pwede kang masagasaan. Pwede kang masagasaan. Diba, kasi wala na tayong pedestrian. Wala na mga pedestrian. So po, yung mga walkways, napaka-agresibong marketing ng mga pagkaing matatamis, maaalat at mamantika. Yung sinasabi nyo rin po, yung mga ma-foods. Lalong-lalo na sa mga bata, ma'am. Oo. Tama ka, Rod. At sa ikatlong episode natin ay ginising tayo sa katotohanan ng patuloy na dumadami ang mga batang Pilipinong overweight at obese, di ba? Naalala mo yun? Ito ay dahil sa pagkahilig ng ating mga anak sa mga commercially prepared na pagkaing may mataas na sugar content. Yung paggamit ng formula milk sa halip na ibigay ang dibdib or ang breast milk ni mami. At ang kakulangan ng physical activity dahil sa malawakang pagkahilig sa mga gadget, computer at labis na panonood ng telebisyon. At nalaman din natin na bukod sa mga sakit na may psychological at social effect, ang overweight at obesity sa isang bata tulad ng depression at pagbaba ng kanyang
esteem. Pinayuhan nga tayo na sanayin din po ang ating mga anak na kumain po ng mga masusustansyang pagkain at hikayatin sila na maglaro at maging aktibo. Higit sa lahat, dapat ay maging mabuting halimbawa tayo. Yan, sa mga magulang na nakikinig ngayon, sa ating mga anak sa pagpapanatili po ng malusog na pangangatawan at huwastong timbang. Sabi ko nga dun sa isang forum, Rod, yung mga bata, wala naman pera yan. Ay, oo. Sino naman ang bibili? Si nanay. Di tayo rin. Matatanda. Oo, at saka ika-4 namang episode ay tinalakay natin yung pagkakaroon ng gawaing pisikal bilang isa sa mga mabisang paraan ng pagpapanatili ng wastong timbang. Ang mga gawaing pisikal ay maaaring structured tulad ng mga ehersisyo at sports, o unstructured tulad ng paglalakad, paglaro sa mga alaga, pagwawalis, at iba pang daily routine. Pinag-usapan din natin ang time, frequency, at intensity na dapat gawing physical activity. 30 minutong moderate na physical activity 5 beses kada linggo ang inirerekomenda ng World Health Organization at maaari itong hati-hatiin sa loob ng maghapon. At sa episode natin ngayong hapon, mga kanutrisyon, bilang pangwakas sa pagdiriwang po ng Nutrition Month ngayong taon, ay tatalakay natin kung paano gagawin mas epektibo ang pagbabawas po ng sobrang timbang sa pamamagitan ng proper diet at exercise. At upang saluhan tayo sa masustansyang talakayan ito, kasama natin ngayong hapon ang Registered Nutritionist, Dietitian at Section Manager ng Weight Management Center ng St. Luke's Medical Center, Global City, si Miss Faith G. Nacional. Magandang hapon po, Miss Faith. Magandang hapon po. Salamat po. Magandang hapon at welcome dito sa Salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa inyong programa para sa hapon na ito. Thank you. Siguro diretso na tayo, Miss Faith, at sa ating talakayan ngayong hapon. Ano po ba, Ma'am Faith, ang proper diet para sa gustong magbawas po ng timbang? Dapat ba may sundin silang diet program? Kasi dito, ma'am, nalilito yung ating mga kasama sa proper diet. Opo. Opo. Actually po, depende po kasi sa atin kung paano natin tinatanggap yung ibig sabihin ng proper diet. Lahat naman po talaga ng tao dapat may sinusunod na proper diet sa buong araw or sa kanilang pamumuhay. Kaya lang po, yung iba po nating mga panauhin na minsan nakakarinig po ng mga iba't ibang impormasyon tungkol doon sa pagkain, minsan nagiging exaggerated or sobra sa pagbabawas ng pagkain ang kanilang ginagawa. So, dapat ang proper diet po akma sa pamumuhay din ng tao. Yung iba hindi na nga kumakain. Opo, yun. Ibig sabihin gusto magbawas ng timbang. Excessive yung pagbabago nila ng pagkain. So, bigyan natin ng example, Miss Faith. Ano yung proper diet for sabi mo yung pamumuhay. Opo. Klase ng pamumuhay. Importante po kasi na kapag po ang inyong pamumuhay ay karaniwang parating nakaupo, kulang po sa ating paggalaw tulad ng ehersisyo, dapat po maibalanse natin yun sa kinakain natin. Kailangan po kontrolado po yung dami ng pagkain. Opo, babawasan po natin. At of course, isaalang-alang natin yung kalidad ng pagkain. Kasi maaaring maliit na po ang kinakain nila pero ang kalidad naman po ng pagkain ay hindi ganun ka-healthy. Katulad ng walang gulay or walang prutas po sa ang kanilang kalidad pagkain. yung quality. Quality po. Dapat so, din po. pag sinabi mong quality, ano naman yung ibig sabihin noon? Ang kalidad po, masasabi nating maganda ang diet ng isang individual kapag ang quality po ng pagkain niya is mas marami pong nutrients ang nakukuha niya sa pagkain sa konting amount ng calories po na naibibigay sa katawan. So, mas madami yung other nutrients po. Opo, tulad kesa ng calories. vitamina at minerals aside from carbohydrates, protein at fats po. So, pag translate natin yan sa talaga mga food groups, mas maraming prutas at gulay kesa sa karne at kanin po or at, tinapay. At mga matatamis. Matatamis po, tama po. O yun, fruits and veggies pa rin talaga. Or vegetables and fruits. Oo. Okay, yung amount naman,
Kasi sabi mo quality, amount. Opo. Ang amount naman po ay nababase din po sa calories na dapat po sa tao. Of course, kapag babae po, expected po natin na mas konti. mababa ang kanilang requirement na calories. Yun po yung tinatawag nating adequacy sa pagkain. So, dapat tama po sa portion. So, ibig sabihin, kung babae ka, wag namang kain lalaki yung amount. Yung sinasabi po nilang construction worker na pagkain. Kain ng labrador. So, iba pala ang requirement ng babae. Ano pang mga iba-ibang requirement? Ano pang mga meron din pong tamang requirement ng calories different, para sa bata, Okay. sa mga So, buntis edad, po. sa edad, din po. Okay, Opo, sa sa edad age, po. oo. Sa, of course, ang matatanda po, syempre, kailangan din po may tamang calories yan. So, ang mas matanda kaysa ordinary adult, mas mababa. Mas mababa. Mas po. mababa, oo. Yung physiological requirement, ano naman yung mga yun? Kung teenager, halimbawa, Opo. Ang physiological requirement po kasi na depende sila sa activity. Syempre because of their growth, yung paglaki nila and development nga po, importante po na napupunan po yun ng calories natin for the entire day. Pag buntis, mas madami, mas konti? Madami po pag buntis dahil po may mga certain nutrients po na kailangan sila na talagang mas maraming ma-absorb para po sa paglaki po ng bata. Okay, so ano pa yung yung kalidad, amount, ano pa yung konsiderasyon? Yung, of course, yung oras din po ng ating pagkain. Siyempre, dapat po, sina-follow natin ang small frequent meals na tinatawag. Small, frequent. Opo. Kadalasan, frequent and large. Large, opo. Dapat po, small, frequent, or katulad nga po nun, maaari naman po nating makuha yung satiety or pagkabusog kapag po balanse na pupunan yung pagkain with the food groups po na nabanggit kanina, tulad ng vegetables and fruits. Oo. So, ano mga pagkain yung dapat piliin? Average, normal person. Opo. Ang National Nutrition Council po is lagana po ngayon ng tinatawag nating Pinggang Pinoy. So, isa po yun sa pinaka madali at mainam na paraan para ma-monitor po natin yung kakainin. Kasi doon po sa Pinggang Pinoy, makikita po natin na halos kalahati po nung plato nating pinagkakainan is gulay at prutas. Which is yun po yung mataas sa mga fiber na nakakatulong para tayo ay mabusog. At the same time po, kontrolado po ang portions ng kanin at na mga protina po galing sa isda or sa mga manok. Or sa mga vegetable. Opo, sa vegetables nuts, din po. Nuts, legumes, mga ganon. Yes, ma'am. Opo. Okay. Doon naman sa mga nakalagay sa nutrition facts label na binibili nating pagkain, alin yung mga dapat nating pagtuunan ng pansin? Kung ang objective natin ay i-maintain or ibawasan ang timbang. Opo. Ang kailangang isipin or tingnan nila sa nutrition label po is yung calories per serving na tinatawag. Kasi doon po nila makikita kung ano po yung requirement ng calories or allotted calories sa isang serving po or isang exchange na kinakain nila sa pagkain. Kadalasan po kasi yung mga produkto ngayon, hindi sila for one serving. Oo, yun Minsan ang madalas na misinterpretation. Akala nila, pag nakita nila yung total calories, akala nila dun sa isang laman ng pakete. Opo. Paano kung 7 servings ang nakalagay doon? Hindi nila na multiply times 7. Opo. Yung total calories. Kasi yung sinasabing calories doon, di ba pang one serving? Pang one serving po. So halimbawa po, ang isang produkto ay may 100 calories per serving at ang isang paketeng nabili nyo is good for 7, gaya na ng banggit ni ma'am. Kumbaga, pag nakain nyo po yung buong isang pakete na yun, 700 calories ka agad. Ang iba kasi akala nila 100 lang. Yes, yung isang buong pakete. Yun yung kabuuan ng calories. Madalas yan, yung mga chips, yung mga di ba? Yung mga thin prosesong pagkain po. Foods, So, katulad din po na nabanggit, I think po sa mga previous episode ninyo, tandaan din po natin sa nutrition label, hanapin po natin yung ma-foods. Yung matatamis or sugar na nutrient po doon, yung sodium po or yung asin na nakalagay po sa pagkain, at yung fat. Yun po yung mga importante nilang pagtuunan ng pansin doon para malaman po nila na ang kalidad ng kanilang kinakain is kung
tama ba or malusog ba para sa kanila. Angkop po. Oo, tama. Kasi madaming sodium kadalasan ang taas-taas ng sodium content yun yung nakakapag-lead sa hypertension. Pero hindi masyadong alam yan ng mga So ano pa yung mga practical tip, Miss Faith, na maaaring gawin para mabawasan yung dami ng kinakain? Unang-una po, dapat pakatandaan natin na yung nabanggit ko kanina, kumain sa tamang oras. So yung sinasabi po natin na 3 to 4 hours interval po ng pagkain para maiwasan ng sobrang gutom. Sa panahon po kasi na naramdaman yung gutom kayo, ang initial po na reaksyon ng katawan is i-address po yung gutom at maghintay ng signal ang katawan na mabusog. Yun po. Pangalawa ko pong pwedeng mai-share na tip po is bagalan ang pagkain. Kapag po sumusubo tayo ng pagkain, dapat binababa po ang kubyertos at hintayin po na manguya ang pagkain ng maayos. Meron po mga ilang minutes yun ang ibig sabihin ng bagalan? Baka naman sobrang bagal kasi yung ibang mga bata, di ba? Ang bagal na Opo, hindi naman po. Yung oras naman po is nagva-vary. Depende po sa pagmuya natin So, ang pagmuya po natin, as long as kaya na po or nag-liquidate, kumbaga parang nahalo na po sa ating laway yung pagkain at nanguya na ng maayos, na nadurog na siya, mas mainam na po yun or tama na pong oras yun na lunukin ng pagkain at sumubo muli. Kasi pagtulong na rin yun sa digestion, di ba? Tama po. Kapag po hindi po kasi nangunguya ng maayos ang pagkain, nahihirapan po ang tiyan natin na ma-digest at makuha yung mga tamang nutrients na nandun sa pagkain. At kung minsan yun din ang cause ng certain kinds of cancer. Totoo po. Meron din po silang nako-contribute sa ganoong klase. Tsaka siguro nakakag-banding din sa mga kasama mo sa table. Kung mabagal, sabi mo ibababa. Yes po. Hindi lang parang konting chismis mo na siguro, konting usap-usap. So, at hindi hawak ang cellphone. Tama po. Tip din yon. Kasi kung minsan kasama diretso lang po sa pagkain. Ano pa po, Miss Faith, ang mga tip na pwedeng yung isa pa po is para naman po sa kalidad ng pagkain natin. Ngayon po napapansin natin na ang mga Pilipino, karaniwan sa mga bata ngayon, hirap kumain ng gulay. So, para po sa mga magulang natin na nakikinig, mainam po na i-introduce sa mga anak nila ang mga iba't ibang klase ng gulay at prutas. Para po masanay yung mga bata na habang bata pa lang sila, may variety or may iba-iba na silang pagkain na nalalasahan, hindi na po sila dumidepende sa mga prosesong pagkain para lamang po mabusog. Sa paggawa mo naman sa trabaho ninyo sa Weight Management Center, pag gumagawa kayo ng mga diet plan, ano yung dapat isaalang-alang? Ano yung mga isinasaalang-alang ninyo na pwedeng kopyahin or gawin din ng ating mga tagapakinig? Opo. Isinaalang-alang po namin yung environment ng aming mga pasyente. So, habang nagbibigay po kami ng advice para po sa tamang nutrisyon at pagkain, iniisip po namin kung ano po yung accessible sa kanila. Kasi hindi naman po magiging successful ang diet kapag ang pagkain na ina-advise mo is hindi naman accessible. Kadalasan po hindi po nila susundin yun. Pangalawa po, ini-introduce po namin sa kanila yung pinggang Pinoy para po masanay sila in visual kung ano yung pwede nilang estimation pagdating sa sukat or dami ng pagkain nila. At pangatlo na rin po yung kanilang activity. So, aside po sa paggawa ng meal plan, ina-advise din po namin sila na partneran ito ng ehersisyo or added physical activity po. Yung simple lang, hindi naman kailangan silang pumunta ng gym. Opo, ang mga tao naman po hindi kailangan pumunta ng gym para masabing nag-exercise or nadadagdagan ang gawain. Sa katunayan po, pwede pong habang nagtatrabaho sa opisina, may konting paggalaw po katulad ng mga stretching. Ito po ay isang example ng flexibility exercise para po ma-improve ang range of motion natin. Kasi kung mapapansin nyo po, pag sa opisina, panay nakaupo lang. Oo nga. Opo. Kailangan bang magpalit ka ng damit kung gusto mong stretch, gano'n? Diba nasa office environment ka? Hindi naman po kailangan hindi na magpalit ng damit. As long as kaya nyong gumalaw sa suot na dala ninyo or nakasuot na sa inyo, pwede na po tayo mag-stretching noon. Kasi yun
ang sitwasyon ngayon, di ba? Maghapon ka lang nakaupo. Opo. Lalo na kung pa-meeting lang yung karamihan ng trabaho, naka-meeting lang, gano'n. Talagang walang time Oo. sa pag-exercise. Pero yan sabi ang nga ni kadalasan Ma'am, ng dahilan po. pilitin natin, idisiplina natin. Maghanap ng kahit konting Maghanap ng oras. oras. Hindi naman kailangan po, katulad na nabanggit kanina, hindi naman po kailangan ubusin yung 30 minutes sa isang panahon lang. Pwede po iyon hati-hatiin. Isa din pong magandang estratehiya para po sa mga madalas mag-meeting is bago po umpisahan ang meeting, kung may prayer po before the meeting, pwede pong after ng prayer or other introduction, exercise muna kahit 5 minutes lang. Pwede. Opo. Mag-zumba muna mga kaibigan. Party muna. Basta, Opo. yung mga ma'am, yung mga fad diets, ano naman na masasabi mo? Marami kasi, di ba, may isang ang namatay na Ay, oo. Taga Sambuanga del, taga Dipolog ata yun. No? Anong nangyari Opo, doon? ma'am. Actually, ang panahon... Susundin ba ng ating mga tagapakinig yung ginawa ng batang yun na ano? Ang panahon po Umiinom ng natin mga sleeping ngayon, pills. Slimming pills. Na permanente na nga siya. Oo nga. Sleeping. Sa katunayan po, ito po yung panahon natin na mahilig maniwala ang mga tao sa madali ang solusyon, kumbaga, sa kanilang mga problema. Isa na yun yung pagbabawas ng timbang. Bilang isang lisensyadong nutritionist dietitian po, hindi ko po ini-endorso or ini-encourage sa mga tao na gumamit ng mga fad diets or mga sleeping tablets. Unang-una, hindi po natin alam yung side effects na maidudulot nito sa kalusugan ng isang individual. At dahil po walang tamang study na nakakapagpatunay na ito po is epektibo sa lahat, kailangan po nating isaalang-alang ang safety ng mga tao bago po tayo gumamit. So in short, kung hindi tayo sigurado, hindi naman recommended, wag na muna pong gamit. Mas mainam ang nutrition. Opo, at mas mainam po na kumonsulta sa mga Oo. profesional tulad ng doktor, dietitian po, at mga physical therapist kung ito is regarding sa exercise natin. Okay. Ang dami na natin na pag-usapan. Pero punta muna tayo sa ating word for the week, Rod. Yung adequate intake, kasi sa pag-uusap natin kanina na nabanggit na yung proper diet, calories, nutrients. So ang ating word for the week ay adequate diet, or mas kilala bilang AI. Kapag sinabi nating adequate, ito ay sapat. Ang ibig sabihin naman ng intake ay ang ating mga kinakain. So ang adequate diet ay nagsisilbing pamantayan para sa sapat na dami ng nutrient na kailangang makuha sa bawat araw. Ito ay natukoy mula sa pagsusuri ng nutrient intake ng mga individual na walang karamdaman at napapanatiling normal ang nutritional status. Halimbawa, sa mga sanggol, ang AI ng nutrient tulad ng calcium ay hango sa daily nutrient intake na naibibigay ng gatas ng ina sa mga sanggol na malulusog at husto sa buwan na pinasususo ng eksklusibo. Salamat po, Asik Birdie, sa ating word for the week. At doon naman sa mga suki natin dyan, sa mga kanutrisyon na may mga tanong po tungkol sa ating paksa ngayong hapon, abay mari po kayo mag-text sa 0921-431-1044. Yan ay para sa mga gumagamit po ng Smart. Sa mga Globe subscribers naman, dito ho kayo pwede mag-text sa 0927-650-6795 o di kaya sa 0942-570-0106. Yan naman ay para sa mga gumagamit po ng Sun. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. Pwede nyo rin pong kaming pakinggan muli at mapanood ang ating episode ngayon at yung mga nakaraan sa internet. Puntahan lamang ang Radyo Mo sa Nutrition channel sa youtube.com/Radyo Mo sa Nutrition Year 6. One word lamang po yung Radyo Mo sa Nutrition YR6. Mapapanood nyo rin po kami sa high definition sa Ustream/DZXL online. At i-add nyo na rin po ang Radyo Mo sa Nutrition sa inyong circle sa Google+. Mapapanood nyo rin po kami sa Signal Digital TV Channel 209. At maaari nyo rin pong bisitahin ang website ng National Nutrition Council sa nnc.gov.ph at ang amin pong official Facebook page na NNC Official. At para po sa mga gustong maki-interact, #Radyo Mo sa Nutrition Year 6.
Ngayon naman, eto na yung hinihintay ng ating mga kanutrisyon, Ma'am Bernie. Oras na po para sa ating text question of the day. Ang unang 6 po na makakapag-text ng tamang sagot ay mananalo ng 100 pesos worth of a cellphone load each. Yan. Ito pa mga kanutrisyon, ang tanong natin ngayong hapon, magbigay ng 2 tips kung paano mababawasan ang dami ng mga kinakain sa mga gustong magbawas ng sobrang timbang. Naku, napakasimple. Siyempre. I-text lang po ang inyong sagot sa ganitong format: full name space, address space, ang inyong sagot at isend po sa 0908-579-6898. Mga kanutrisyon, patuloy lamang po kayong tumutok sa ating pagbabalik. Pag-uusapan naman natin kung paano malalaman ang iba pang concerns para makapagbawas po ng sobrang timbang. Magbabalik po ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpa, Manghoy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Manghoy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mangmoy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Kumainment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mangmoy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa nutrisyon. Nagulat si Mang Moy sa imbitasyon ni... Ha? Nga. Buti na lang ballroom. Hindi Zumba. Welcome back po sa mga kanutrisyon. Alam po natin na hindi basta-basta ang pagpili po ng weight loss program na gagawin lalo na kung may nararanasan ng karamdaman. Ito kasi yung karamihan ng naging tanong nung nakarang episode tungkol din sa pagbabawas po ng timbang. Miss Faith, paano po ba malalaman kung ano ang angkop na programa para sa isang tao? At sino-sino naman po ang pupwedeng konsultahin tungkol dito po? Opo, mahalagang sumangguni sa mga taong nasa tamang propesyon tulad ng doktor at dietitian o mga tinatawag nating allied health professionals po. Sila po kasi yung mga professional na makakapagsuri ng ating kabuoang estadong pangkalusugan. At sila rin ang mainam na makapagbigay ng karampatang lunas kung ano yung ating layunin. Sa amin pong center, ang mga espesyalista po na kasama naming tumutulong sa problema sa ating timbang ay ang mga endocrinologist. Sila po yung tumutulong para ma-identify or malaman kung ang isang pasyente po ay may problema sa blood sugar or metabolismo. Cardiologist din po at yung tinatawag nating physiatrist ang tumutulong para makita na safe ang exercise na gagawin ng isang pasyente. We have also sa team po namin ang psychiatrist po at mga surgeons para po malaman kung ano pa po ang other na problema bukod sa timbang ng ating mga pasyente. Of course, sa team po natin meron po tayong dietitians at physical therapists na makakatulong para i-guide ang ating mga pasyente sa tamang nutrisyon at ehersisyo. Okay, so ibig sabihin, team effort yung pag-identify kung ano yung akma na or angkop na Exercise. weight reduction program. Opo, tama po yun. Hindi lang po isang professional ang humahawak ng problema. Oo. Napansin ko, nabanggit mo ma'am yung surgeon. Bakit kailangan surgeon? Meron Opo. bang mga kaso na kailangan ng surgeon? Sa ibang bansa po tulad ng mga mayayamang bansa katulad ng US, sa kanila po kasi nauuso na po yung tinatawag nating metabolic surgery. Ito po ay iba sa aesthetic or liposuction tinatawag. Ang metabolic surgery po ay isa sa paraan kung saan tinutulungan ng mga surgeons po natin ang pagbawas ng timbang ng isang tao.
halimbawa po sa mga morbidly obese na tinatawag, sila po ay pwedeng masuri kung tama po or candidate sila sa ganitong uri ng operasyon. So, kasama ba dyan yung mga pagputol ng sections ng chan or bituka? Opo, isa pong klase po yun. And then yung bariatric surgery, ganun. Opo, ang bariatric surgery po ay pinalitan nila na ang tawag na po nila ngayon is metabolic surgery. Pinaganda. Pero yun din. Opo, iba-ibang klase lang po. Iba-ibang klase. Pero yun din ang bottom line. Punta tayo sandali kasi baka maubusan tayo ng tanong. Basahin ko lang itong text question galing sa kay 5439. Good PM po. Gusto ko lang po makahingi ng payo. Sabi po ng doktor ko, normal naman daw po ang cholesterol ko, pero ang bad cholesterol ko ay mataas. Ano pa kaya yung mga dapat i-avoid? Ano po kaya yung mga dapat i-avoid? Inumin na gamot or gawin? Naka-apekto po ba dito ang stress eating? Thank you po. Opo, salamat po sa tanong na yun. Tungkol po dun sa gamot, mainam pong tanungin ang kanilang doktor para po tama po yung gamot na maibigay. Tama po din kayo dun sa suspetsya ninyo na stress eating. Isang malaking bagay po yun na nakakaapekto sa ating dami ng pagkain at dalas ng pagkain sa isang buong araw. Maaari pong hindi po natin na monitor yung dami ng pagkain at yung mga klase po ng pagkain. Iwasan nyo po yung mga ma-foods na tinatawag natin, ang maalat, matataba at matatamis dahil sila po yung mga pagkain na tumutulong tumaas ang masasamang cholesterol or LDL cholesterol nga po na tinatawag. Yung bang pag nasa program ka na Miss Faith, meron bang mga tools na pwedeng gamitin? Yung mga free po sa sa ating mga applications is yung mga MyFitnessPal na tinatawag. Yung sa mga brand po ng cellphone tulad ng Mac or Samsung or Android, meron po silang built-in na application doon na isi-set nyo lang at isi-sync nyo lang sa email nyo is makikita nyo na or mamomonitor nyo na. Correct. Isa pa pong equipment or isang teknolohiya pa po is yung mga tinatawag nating pedometer. Kinakabit lang po yun sa either bewang or sa may sapatos at nabibilang na po yun yung paghakbang natin sa isang buong araw. Dapat nga po nakaka 10,000 steps po tayo every day. Pero tinaasan na yata ng World Health Organization. Dapat mga 20,000 steps na po because of yung paglaganap na po ng problema sa timbang. Okay, so wala na tayong oras. Marami pa sana tayong gustong pag-usapan at may mga tanong pa, pero kailangan na nating i-recap ang ating naging talakayan. At banggitin ko na rin nga tama dun sa intro mo kanina, Rod, sa pagtatapos po ng Hulyo ang buwan ng nutrisyon. Tinalakayan natin ang tema nitong timbang iwasto sa tamang nutrisyon at ehersisyo. At pinakamabisang paraan pa rin upang magbawas ng timbang ay ang proper diet plus physical activity. Sa ganitong paraan ay napapanatili nating malusog ang ating katawan habang nilulusaw ang mga stored fat na siyang dahilan ng sobrang timbang. Sa ating talakayan ngayong hapon, nalaman din natin ang mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagpili ng angkop na weight loss program at kung paano ito gagawing bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Tandaan po natin upang timbang ay maiwasto, tamang nutrisyon at ehersisyo. Kombinasyong sigurado, parang kombinasyon namin ni Rod, tambalang efektibo. Yun, talagang sang-ayon ako dyan, Ma'am Bernie. Mga kanutrisyon, tutog lang po muli kayo next week at panatilihin ang wastong timbang. Nakasama natin ngayong hapon ang ating guest, resource person, registered nutritionist dietitian at section manager po ng WADA Management Center ng St. Luke's Medical Center, Global City, si Miss Faith G. National. Maraming salamat po, Miss Faith. Final message po para sa ating mga kanutrisyon ngayong hapon. Maraming salamat din po sa pag-imbita sa akin. Final message ko po para sa mga tao na nagbabalak magbawas ng timbang. Huwag po tayong maghanap ng madali ang solusyon. Importante pong kumonsulta sa mga profesional tulad ng nabanggit na doktor at mga dietitian para po ma-guide sila sa tamang pagbabawas ng timbang. Ayun. Maraming salamat po, Miss Faith. At samantala, Rod, ito na yung 6 na nanalo ng tig-100 pisong cellphone load na nag-send ng tamang sagot sa ating text question of the day na
magbigay ng 2 tips upang kung paano mababawasan ang dami ng kinakain dun sa mga gustong magbawas ng sobrang timbang. At ang atin pong sagot, any of the following: kumain sa tamang oras, bigyan ng 3 to 4 hours interval ang pagkain, bagalan ang pagkain, introduce ang iba't ibang gulay at prutas, or ibig sabihin, lagyan ng variety ang inyong kinakain. Okay, ang mga winners po, number 1, si MM Macar ng Sitio San Pedro, Malolos, Bulacan. Hindi ko na sabihin yung mga sagot nila kasi na-screen na natin. Oo. Si Ferdinand Evangelista ng Santa Maria, Kamiling, Tarlac, ang number 2. Ang number 3 nating winner ay si Aruba. Miss Aruba Medina ng Poblasyon, Tabuk Aruba. City, Kalunga. Yan. Ang number 4, si Cheska. Mas maganda. Medyo saucy naman yun. Oo, Cheska Duenas ng Liliw, Laguna. At si Ron Liet Orduña ng Bicol, ng Albay. Ang number 5 at ang number 6, si Mirna Hill Canuday ng Barangay San Jose, Antipolo, Rizal. Uy, congratulations sa inyong lahat. Oo, dapat susunod meron ka na ng palakpak. Oo. Okay, medyo congratulations po. Yan po. Kulang yung yan po ang ating naging talakayan ngayong hapon. Nabusog na naman tayo sa kaalaman tungkol sa nutrisyon. At huwag po kayong mag-aalala dun sa mga humahabol sa kanilang tanong. Mga kanutrisyon, maaari pa rin po kayo mag-text. Anong inyo pong mga katanungan sa 0908-579-6898. At kahit wala na po tayo sa ere, ito ay sasagutin ng ating resource person na si Miss Faith National, Section Manager ng Weight Management Center, St. Luke's Medical Center, Global City, sa tulong ng ating production team. Dahil yan po ang patuloy na serbisyo publiko ng radyo mo sa nutrisyon. Muli po tayo magsasalo-salo sa isa na namang malusog na talakayan sa susunod na Sabado po sa ganap na 12:30 ng tanghali dito sa radyo mo sa nutrisyon, DZXL 558. Tandaan, dito po sa radyo mo sa nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawain, kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council na si Bernie Flores. Ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.